Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magdamag na perwisyo ang idinulot ng isa-isang pagpalya ng maraming planta ng kuryente sa Panay Island. Umabot hanggang 9 ang bilang ng mga plantang zero o walang na-produce na kuryente kagabi, bagamat nabawasan na kanina. Ang kalbaryo ramdam sa buong Western Visayas, kabilang sa probinsyang nakakasakop sa Boracay, pati sa Guimaras at Negros Occidental. At nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil brownout, napaaga ang pagsasara ng mga pwesto sa Kalibo Public Market sa Aklan kahapon. Sinuspindi rin ang klase sa buong bayan. Nawalan din ng kuryente sa Bago Negros Occidental naman kagabi. Habang sa Bacolod City, nagfa-fluctuate ang kuryente kaya pansamantalang nagpatay ng appliances ang ilang establishmento. 3 power plant kasi ang pumalya dahilan upang maapektuhan ang buong isla ng Panay. Kung nasaan ang Iloilo, kabilang ang Iloilo City, pati Antique, Aklan at Capiz. Damay din ang kalapit na isla ng Guimaras. At Negros Occidental, kabilang ang Bacolod City. Sa isang punto kagabi, 9 sa 13 power plant ang sumadsad sa 0% ang na-produce na kuryente. Pero ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, unti-unti namang bumalik ang supply. Nasa 3 na lang ang walang na-generate na kuryente as of 4 p.m. kanina. Bagamat 5 iba pa, ang wala pa rin kalahati ang porsyento ng na-produce na kuryente. Minamatch natin yung i-restore na consumption or load dun sa pumapasok ng generation. We are being very conservative and really preserving the transmission system so that yung repeated voltage failure hindi mangyari. Pero bakit nga nagkaroon ng malawakang power outage sa Panay Island at mga kalapit na probinsya? Ayon sa NGCP, tanghali kahapon na magka-issue ang boiler feed pump ng Unit 1 ng isang planta ng Panay Energy Development Corporation o PEDC na sinundan ng isang unit ng Palm Concepcion Power Corporation at isa pang unit ng PEDC. Damay na ang buong Western Visayas. Under investigation pa yan. No? So right now, the information is the initiating event was the sudden emergency shutdown of PEDC 1 at 83 megawatts. So that's a big chunk, no? Tapos 2 hours later, at around 2 p.m., 2 more units went down too much na. Kumbaga, almost zero generation output na for Panay Island. We are also calling on NGCP, the root cause of the problem, to give regular updates to the population so that we will understand the degree of their incompetence. Pero transmission lang ng kuryente ang hawak ng NGCP, hindi produksyon nito. Kaya pagdidiin nito, hindi lang transmission ang nagiging issue. There of course transmission solutions, there are also generation solutions. If you don't have power in the island, there is nothing to push and there's nothing to push with. So now we are really just waiting for the power plants to go back online so that we can restore the system. Ayon sa NGCP, bukod sa pagpapabuti ng transmission lines, mainam din daw na magkaroon ng mga karagdagang baseload plants na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Panay Island. Giit naman ng Energy Regulatory Commission o ERC, nasa posisyon ng NGCP para malaman na may problema sa sistema. Siniguro ng ERC na ginagawa ang lahat para maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon at utos na dalasan ng update sa mga consumer. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Simula po ngayong taon, hindi natatanggap ang mga state at local universities and colleges ng mga bagong senior high school students. Ayon po sa Commission on Higher Education o CHED, 2021 pa raw dapat ito ginawa pero na-extend lang dahil sa pandemya. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Batay sa datos ng DepEd, halos 18,000 mag-aaral na nasa grade 11 ang kasalukuyang naka-enroll sa mga SUC.
o State Universities and Colleges at LUC o Local Universities and Colleges. Pero simula sa taong ito, pinatitigil na ng Commission on Higher Education ang pagtanggap ng mga senior high school programs sa mga SUC at LUC. The laws that created public universities said that they should be higher education institutions. Ang kanilang itinuturo ay mga degree program sa higher education. Ang basic at secondary education, ang may mandato niyan ay DepEd, hindi CHED. Taong 2016 nang simula magalok ng senior high school program sa mga SUC at LUC. Dahil sa dagdag 2 taon sa high school, kinailangan ng mas maraming classroom at guro para sa senior high school na sinalo ng mga kolehiyo na bahagyan na bakante dahil walang bagong pasok ng mga freshman. Pero sa transition lamang ito na hanggang 5 taon lang. Kung tutuusin nga raw, 2021 pa dapat natigil ang senior high school program sa mga SUC. Pinalawig lang dahil sa pandemya. Ikinalungkot ito ni Stephanie, isang incoming senior high school student sa Maynila. Nangihinayang po kasi po as a student po, malaki rin po yung ambag nun sa amin kasi public po yun which is hindi na po kami magbabayad. Sabi naman ni Arsenio, grade 12 ngayon sa PUP. May napansin daw na limitasyon ng mga institusyong pangkolehiyo sa mga senior high school tulad niya. Yung mga teachers po is part-time lang po nila yung senior high school po kasi more on sa college po sila nagfo-focus. Paglilinaw naman ng CHED, ang pinatitigil nila ay ang pagtanggap ng mga bagong senior high. Pero mga kasalukuyang nasa grade 11 na ngayon ay patatapusin ng grade 12. Pagsiguro naman ng DepEd, para sa mga nasa voucher program, bibigyan pa rin nila mga nasa programa para makatapos sila. Pero hindi na raw kasama sa programa mga grade 11 applicants sa mga SUC at LUC. Kakayanin na rin daw ng mga public schools ang mga hindi natatanggapin sa mga SUC at LUC. At may voucher program pa rin daw sila para sa mga gustong pumasok sa mga private school. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Balikan natin ang ulat tungkol sa malawakang brownout sa Panay Island at iba pang probinsya. Bukod sa init sa mga bahay at sa mga klase, marami ring negosyo ang tigil operasyon muna at nalugi. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni John Sala ng GMA Regional TV, One Western Visayas. John. Ibil, perwisyo ang dala ng malawakang power outage. Lalo na't hanggang ngayon ay marami pa ring mga lugar dito sa Panay Island ang wala pa ring supply ng kuryente. Tiniis ng ilang taga Iloilo ang init at kagat ng lamok habang hinihintay na makabalik ang supply ng kuryente kagabi. Pero hanggang kanina, may mga lugar pang walang kuryente. Kami nagpinulaw gid ka pamaypay sa amon kabataan. Especially kung mga kuryente bala nga hindi ginamon expected gani namon basi 12 o'clock ara na maka kami. So kulang gid kami sa tulog. Sa may gamay kadaan kinahanglan mo gid may electric fan kag ang lamok bala wala sang suga. Nabulok naman ang maraming tindang frozen product ni Marites dahil 24 oras daw na hindi napagana ang freezer. Daw gano'n lang tani karon kung ma-okay o hindi ang suga. So far may ara pa man siya ayos, malamig-lamigan lang. Nasira rin ang mga paninda ni Johnny kaya halos 30,000 pesos na ang kanyang lugi. Malaking dagok na nangyari na rin daw sa kanya noong Abril. Dako man to pamirde namon, amak mo ang mostly do mga 100,000 per day ko to. Wala ko mag-una-una nga malawig tong brownout mo. Ayon sa chairman ng Iloilo Economic Development Foundation Incorporated o ILED, malaki ang epekto sa negosyo at komersyo dahil sa power outage. Aside from wala kita kuryente, gakapektuhan man ang aton nga mga internet kag telecommunication, so apektado gid ang pagpadalagan naton sa aton nga kada isang negosyo. Pero bukod doon, nawalan din ng kuryente ang probinsya ng Antique. Kalbaryo tuloy ang init lalo na sa mga klase na hindi naman sinuspinde. Sa ngayon, nasa 20% pa lang ang na-restore na supply ng kuryente sa probinsya. Sa probinsya ng Aklan naman, apektado rin ang negosyo bagamat stable na raw ang supply ng kuryente sa isla ng Boracay. May nakahanda ring generator set ang bawat tourism establishment kung muling maranasan ang power outage sa isla ng Boracay. Sa pinakahuling update ng Akelco, nasa 33% pa lang sa buong coverage area ang may supply. Sa Capiz naman, tiis-tiis ang mga negosyong pinili pa ring magbukas kahit brownout din. 10 megawatts pa lang ang naibalik na kuryente kahit 45 megawatts ang kailangan. Ibil, habang wala pang stable na supply ng kuryente ngayon, ay ang ilang mga power distribution utilities ay magpapatupad muna ng pansamantalang pagpatay ng supply ng kuryente sa ilang mga lugar dito sa isla ng Panay.
Emil? John, isang tanong. May impormasyon na ba kung may tulong na matatanggap ang mga negosyong naapektuhan ng brownout? Emil, sa ngayon ay wala pang confirmed na information mula sa Iloilo City LGU o ibang mga local government units dito sa isa ng Panay kung meron mang matatanggap na tulong ang mga apektadong negosyante. Pero ayon sa isang business group dito sa Iloilo City ay patuloy ang kanilang pag-monitor at pag-surveillance sa updates higil sa supply ng kuryente para naman ma-update ang kanilang mga member stakeholders at businessmen dito sa Iloilo City. Emil? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. One Western Visayas. Bukod sa pagpaparehistro sa BIR, otomatiko na rin kakaltasan ng buwis ang kita ng mga nag-o-online selling. Nakatutok si Mariz Umali. Bukod sa sahod ng asawang seaman, nag-o-online selling din si Jasmine para dagdag panggastos ng pamilya. At sa 5 taong negosyo, umaabot na raw sa mahigit ₱250,000 ang kita niya kada taon. Pero katumbas nito ang pagod, hirap at stress. Hindi naman lahat kinukuha nila yung mga panindan na nalalive namin. May mga minsan nasa scam din kami. Ngayon daragdag pa sa alalahanin niya ang utos ng Bureau of Internal Revenue na patawan ng tax ang kita sa online selling. Kakaltasan ng mga online selling platform ng 1% ang kalahati ng kita nila sa loob ng 1 taon. Bukod sa pagkapataas ng koleksyon ng gobyerno, paraan din daw ito para mapigil ang mga online scam at masigurong patas na nabubuwisan lahat ng negosyo. Hindi ganun kalaki yung tubo. So, kaya babawasan pa nila. Kaya pwedeng panggastos na lang namin sa bahay. Mababayad pa namin sa tax. Meron 3 pagkakataon lamang daw na pwedeng ma-exempt sa regulasyong ito ng BIR. Una, kapag ang taunang kabuoang gross remittances sa isang online seller o merchant sa nakalipas na taxable year ay hindi lalagpas sa 500,000 pesos. Pangalawa, kapag ang pinagsama-samang gross remittances sa isang online seller o merchant sa nakalipas na taxable year ay hindi lalagpas sa 500,000 pesos. At pangatlo, kung ang seller o merchant ay duly exempt o sakop ng mas mababang income tax rate, alinsunod sa anumang kasalukuyang batas o kasunduan, pero dapat ay may maipakita siyang kaukulang sertifikasyon o dokumentong magpapatunay dito. Para raw masigurong mapapatupad ito sa lahat ng online seller, kakailanganin na raw nilang magrehistro muna sa BIR bago sila ma-accredit o payagang magbenta sa mga online platform. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Hanggang 50 na pagmahal ng pamasahe, yan po ang pinangangabahan ng isang commuter group pag hindi pinreno ang modernisasyon ng mga jeepney. At nakatutok sina Salima Refran at Ian Cruz. Tuloy-tuloy ang biyahe ng mga traditional na jeep sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Parang normal na araw lang ito para sa mga nag-consolidate ng prangkisa para sa PUV modernization, gayon din sa mga hindi consolidated dahil pinapayagan pa silang pumasada hanggang katapusan ng Enero. Pero oras na umarangkada na ng tuluyan ng jeepney modernization, nangangamba ang isang commuter group sa magiging epekto nito sa pasahe. Sabi ng commuter group na Para Advocates for Inclusive Transport, ang kasalukuyang 13 pesos na minimum na pamasahe sa traditional jeep pwedeng sumipa na hanggang 50 pesos dahil sa kaakibat na malaking gastusin ng operasyon ng modernization program. Meron tayong malaking cost na modernization. No? Hindi lang ito yung unit, kasama dito yung garahe, fees sa paggagawa ng co-op, pag-hire ng mekaniko, at marami pang iba. Ang basis po natin sa pagtaas ng pamasahe, dahil kailangan pong bumayad ng operator ng utang, yung driver po kailangan niyang kumita ng sapat para may mapangkain. Git pa ng grupo, maaring sa huli, malalaking negosyo na ang may-ari ng mga prangkisa ng jeep na magdudulot ng mas mataas sa pamasahe, gaya umano na nangyari sa ibang sektor ng transportasyon sa bansa. Tinitingnan natin na yung corporate, malalaking korporasyon, mga kapitalista yung maaaring humawak ng ating jeeps. Magkakaroon po tayo ng incentive para mag-profit basically. Mas malaki yung profit na hindi naman sila kumbaga mag-i-invest lang for nothing. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng LTFRB. Maging kay Pangulong Bongbong Marcos ay nananawagan ng mga transport group. Sana raw suspindihin na muna ang PUV modernization program habang hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema ang mga petisyong inihain nila.
i-verify nyo kaya muna kaysa kansilahin nyo ngayon. Kung nanalo ang mga chopper at commuter sa Korte Suprema, hindi nyo na mabalik yung nakalipas. Kung baga sa kanta, hindi mo na mabalik yung nakaraan kasi nawala na sila ng prangkisa, nawala na sila ng makain for how many months. Dagdag pa raw ang pahirap sa mga commuter. Kaya nga raw may mga lumang jeepney pa rin pinapayagan sa mga rutang wala o konti ang nag-consolidate. Even the President should realize that the LTFRB practically did not implement in deadline in the sense na na-realize siguro ng LTFRB na medyo matindi ang dagok. Kay 20% lang ibawas mo sa mga jeepney, pahirapan na. Dahil may 30 days due process para sa pagkakansela ng prangkisa, pinag-aaralan ng mga transport group na maghain ng motion for status quo ante-order para wag na umabot dyan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran. At Ian Cruz, nakatuto kami 24 oras. Sinumulan na po ang pagbabasbas ng libo-libong replika ng imahe ng itim na Nazareno 6 na araw bago ang Traslasyon 2024. Bukod sa seguridad, inihahanda na rin ang pagdarausan ng pahalik. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mala-fiesta na sa Quiapo Church ngayong araw sa pagbabasbas ng mga replika o imahe ng Poong Nazareno. Tinatayang nasa 700 mga sasakyan at 7,000 imahe ng Poong Nazareno ang nakilahok dito sa prosesyon na ito kung saan dumadaan sila sa harapan ng simbahan para mabasbasan yung imahen. Ilan sa mga nagsidalo dito galing pa sa mga probinsya. May nakasakay sa truck, sa tricycle, sa kariton, at may pasan-pasan ang kanilang imahen. Si Daniel, call center agent, dala pati ang mumunting imahen ng kanyang mga kapitbahay para mapabendisyonan. Kasama niya sa pamamanata ang kanyang amang si Rodolfo. Wala pa po akong tulog, kakaut ko lang po. Worth it naman po yung sacrifice since yun nga po, sa lahat ng blessings na natamo namin ng pamilya ko. Ang ilan, gaya ng 11 taong gulang na si JR, may pinagdarasal. Makapagtapos po ng pag-aaral. Ano gusto mo bang matapos pag-aaral? Ano po? Firefighter po. Gabayan niya po kami ng mabuting kalusugan saka iligtas niya kami sa kapamamakan. Good grades po and syempre yung help po ng family ko. Para lumuwag-luwag, hindi muna pwedeng pumwesto ang mga nagtitinda sa tabi ng simbahan. Nagpaalala rin ang pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto. Bawal sumampa sa andas, huwag magtulakan para iwas sakitan. At kung magdadala ng bag, mas mainam na transparent para mas madali ang pag-iinspeksyon. Sa mga may karamdaman at mga bata, mag-abang na lang sa gilid ng kalsada. Kumain bago magsimula ang traslasyon. Pwedeng maghagis ng panyo para maipunas sa mahal na Poong Nazareno. At sa mga lalahok sa pasanan ng pingga at paghila sa lubid, gawin itong maayos at may pag-iingat. Sa Quirino Grandstand kung saan isasagawa ang pahalik sa Poong Nazareno sa Sabado, nagsimula na rin ang paghahanda. Excited tayo sa pagbabalik ng traslasyon na ito pero huwag nating kalilimutan ang pagiging deboto ay pagiging disiplinado rin. Sa mismong kapistahan naman sa January 9, magpapatupad ng no-fly zone. Meron ding signal jammer para sa kaligtasan ng lahat. 15,000 pulis ang ipapakalat sa Metro Manila. Paalala ng PNP, let's make it clear that we will avoid yung bull cap, yung umbrellas and then bags, bawal except for those transparent. And walang magdadala po ng mga botelya, yung mga babasagin. Tutulong din sa PNP ang Philippine Coast Guard. Ayon kay PCG Commanding General Admiral Ronnie Hill Gavan, magsasagawa ng paneling ang kanilang K9 units sa Quirino Grandstand, Jones Bridge at Quiapo Church. Magpapatrolya rin ang kanilang puwersa sa Pasig River at Manila Bay. Naka-standby din ang kanilang medical teams. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sinampahan na ng reklamo ang 5 inarestong suspect sa panloloob at panlilimas ng 2 jewelry shop at ATM sa isang mall sa Ozamis City. Pero meron pa umano silang mga kasamahan na ngayon tinutugis ng pulisya. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Muling binalikan ng pulisya ang mall sa Ozamis City kung saan nangyari ang pagnanakaw sa 2 jewelry shop at ATM.
Sa tulong ng 2 volunteer, sinuri nila ang mga lagusan na dinaanan ng mga sospek para makapasok at makalabas sa nasabing mall. Ang isang volunteer pumasok sa butas sa loob ng mall at ang isa ay pumasok sa butas sa drainage sa gilid ng kalsada. Nakumpirma ng mga volunteer na ito ang ginawang daanan ng mga sospek. Yun talaga yung purpose natin, na makita natin kung malaki ba talaga yung posibilidad na makapasok doon sa mga drainage na yon, and nakita naman natin na posible talaga. 6 ang hawak na sospek ng Ozamis Police. Ang isa sa kanilang unang nahuli na si April John Permanhil, ginawang testigo sa isinagawang case build-up. Ginawa natin siyang witness na during the course of the investigation, nakita nila na malaki yung talaga yung papel na yung mga information na naibigay niya, and depende din yan sa mga complainant, no, kung saan yung mga stall owner sa nasabing mga jewelry shop kung isasama nila. Ngayong hapon, dinala na sa City Prosecutor's Office ang 5 sospek at sinampahan ng reklamong robbery. Ayon sa Ozamis Police, umamin umano sa krimen ang mga sospek. Na-recover din umano ang iba't ibang jewelry items malapit sa lugar kung saan nahuli ang mga sospek. We believe na kasama yun, actually yung jewelry na yun, yung mga pieces of jewelry na atin nakita sa ground is parang nahulog siguro yun sa kakamadali siguro ng yung pag-transport ng mga jewelry. Patuloy naming sinusubukang hingan ng pahayag ang mga sospek. Patuloy naman ang follow-up operation ng kapulisan sa mga natitirang kasamahan na hindi pa nahuhuli. Para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakatutok 24 oras. Kikwestiyonin sa Korte Suprema ni Senador Coco Pimentel at ng isang kongresista ay isang bahagi ng 2024 national budget. Partikular na ang idinagdag sa unprogrammed appropriation o mga gastusing walang tukoy na paghuhugutan ng pondo. Nakatutok si Mau Gonzalez. Kukwestiyonin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa Korte Suprema ang 450 billion pesos na idinagdag ng Kamara sa unprogrammed appropriations ngayong 2024. Labag daw kasi ito sa konstitusyon. I am talking to a member of the House of Representatives who wants to join me in filing this case. 281 billion pesos lang ang hiniling na unprogrammed funds ng gobyerno na siya ring inaprubahan ng Kamara at Senado. Pero nang sumalang sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso, tumaas ito sa 731 billion pesos. Ikatlong taon na raw ito na tinaasan ng Kamara ang unprogrammed funds pero hindi malinaw kung kaninong panukala ang mga dagdag. Unprogrammed appropriation ang turing sa mga gastusing walang tukoy na paghuhugutan ng pondo. Giit ni Pimentel, pwede lang pondohan ng unprogrammed appropriations kung lumampas sa target ang kita ng gobyerno. Giit ni Pimentel, hindi Kongreso ang dapat pasimuno ng dagdag. The President must be the one requesting or initiating the budget process. Abusuhin yung practice, ang masama, unconstitutional pa yung practice na yun. So it must be nipped in the bud. Sabi ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman, taon-taong tinataasan ng unprogrammed funds para umano i-accommodate ang partisan at pet projects ng mga mambabatas. Kahina-hinala raw na kalaunan ay nagkakapondo na para sa mga ito. Dagdag naman ni Pimentel sa mga unprogrammed funds. Kung tignan natin, merong isang Ilocos Norte, merong isang Tacloban, merong isang Albay, mga ganun. So, kayo na lang ang mag-political mapping sino ang mga political leaders ang taga doon. Ayon kay Pimentel, pwedeng bahagi lang ng budget ang ideklarang unconstitutional. Pero kung buong budget, magpapatupad ng reenacted budget o gagamitin ng budget nung nakaraang taon. Kinukunan pa namin ng pahayag ang liderato ng Kamara ukol dito. Pero sabi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, ang mga unprogrammed appropriation ay hindi bahagi ng fiscal program. Ibig sabihin, hindi ito kasama sa binabawalan ng konstitusyon na madagdagan. Pagdidiin naman ng Budget Department, nakasaad sa konstitusyon na hindi pwedeng maglabas ng pondo kung walang nakasaad na batas. Ibig sabihin, sakop ng lehislatura ang pagdedesisyon sa issue.
Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. "2024 is the year of personal growth and more opportunities. Kaya bukod sa hashtag work, manifesting ng work-life balance din this year ang ilang Sparkle Stars. Ang kanilang New Year's resolution, ichichika ni Katati Bayan. Kahit priority ang pagbibidang series na Philippine adaptation ng Shining Inheritance, this 2024 mas gusto raw nila Nueva kontrabida Kailin Alcantara na may matutunan siyang bagong skills. Mas gumaling pa sa pagmumotor, firing and then tennis also. So parang more of self-love and self-improvement this coming 2024. Para sa isa sa lead stars na upcoming GMA Prime series na Pulang Araw na si Sanya Lopez, importante rin ang maging grateful sa maliliit at malalaking blessing. Kaya for 2024, self-love ang mangibabaw sa kanya. Gusto ko lang talaga, mas mahalin ko pa yung sarili ko. Kasi doon nag-start ang lahat eh. Kapag mahal mo yung sarili mo, it reflects din sa lahat ng mga tao nakapaligid din sa'yo. And makakapagbigay ka ng positive vibes din sa iba. Out muna ang toxic and stress, only good vibes for Asia's Limitless star Julie Ann San Jose. Focus on my happiness and my mental health. Para kina Kensha na Trita Daniela, mag-i-involve sa makabuluhang projects ang prioridad nila this 2024. Sana makagawa pa ako ng mga teleserye na may pinaglalaban, na may matututunan yung mga kapuso viewers natin, may mapupulot silang aral at may inspire sila. Personal goal ko honestly ay makapag-ipon ng bonggang-bongga. Basta personal goal ko is to expand pa kung ano yung mga ginagawa ko. And honestly, gusto kong i-release na yung album ko. Wish naman ni Sparkle star Andrea Torres. Nag-start na kasi ako ngayon talaga mag-business. So parang sana mas maging knowledgeable ako tungkol doon at makapag-open pa ng mas malalaking business. Ngayon kasi maliliit pa lang, try pa lang. More challenging projects and more experiences lang. Sana makapag-travel pa. Speaking of traveling, bago sumabak ulit sa showbiz commitments, magbabakasyon muna for a month si Andrea sa Australia. Time with my brother and yung mga anak niya and pati yung parents ko and sister ko. First time namin na ganito karami kaming lilipad. So excited ako and yung father ko last trip niya 1995 pa. So talagang big deal to sa amin. Katati Bayan, updated sa showbiz happening. Hindi kasali pero ramdam ang presensya ng China sa joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea kanina. Buong araw kasing sumabay sa paglalayag ang dalawa nitong warship. At nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, sakay ng BRP Ramon Alcaraz, nandito kami ngayon sa laot ng West Philippine Sea sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kung saan ginanap ay ikalawang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Pero hindi naman nagpadaig ang China. Dalawang Chinese warship ang naglayag at nag-obserba. Habang nakalinya at nagpapatrolya ang tatlong barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, dalawang barkong pandigma ng China ang naglayag sa di kalayuan. Nangyari ito habang naka-formation ang mga barko ng Pilipinas para salubungin ang mga barko ng Amerika para sa ikalawang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. We follow certain policies and guidelines. We call this as the rules of engagement. So this is our Bible in ensuring that in the event of disruptive, at the same time dangerous maneuvers from any other countries, we'll be obliged to follow this one. Nag-radio challenge ang BRP Ramon Alcaraz. China Warship 174, this is Philippine Navy Warship 160. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. 5 beses ang radio challenge. Walang sagot mula sa Chinese warship. Halos buong araw namang hindi bumitaw sa pag-shadow ang Chinese warship 174 at 570 sa BRP Ramon Alcaraz, Gregorio del Pilar at Davao del Sur ng Philippine Navy. Pero hindi ito nakaapekto sa plano at nagpatuloy pa rin ang ikalawang Maritime Cooperative Activity o Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng communication check.
Sending message on primary. Use worship 104, Roger. Stand by. Nagkaroon din ng iba't ibang formation and maneuver exercise para hasain ang interoperability ng dalawang puwersang pandagat. The RP-US joint exercise wants to ensure seamless integration of capabilities, at the same time testing our techniques, tactics, and procedures on how to go about and address evolving threats and challenges. Dapat sana'y 3 araw ang Joint Maritime Patrol pero dahil nagkaroon ng delay ay bukas na ang huling araw ng activity dito sa West Philippine Sea. Ganun pa man ay hindi pa rin malayong bukas ay magpakita na naman ang mga warship ng China. Vicky? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Iniimbestigahan po ngayon ng Bureau of Customs ang bentahan ng mga balikbayan box na wala umunong kumuha. Ikinagagalit ito ng ilang OFW, lalo't pinaghirapan nila ang mga padala na bagsak presyo kung ibenta. At nakatutok si Jonathan Andal. Mga kahon ng pagmamahal. Ganyan kung ituring ang mga balikbayan box na pinag-ipunan at pinaghirapan ng mga OFW para maipadala sa kanilang mga kaanak lalo na kapag Kapaskuhan. Pero sa Facebook, may mga nakikita kaming post na nagbebenta ng mga unclaimed balikbayan box na ang ilan sa presyong 5,000 pesos lang. Nagpadala kami ng mensahe sa seller pero hindi pa siya sumasagot. Ang ganitong kalakaran iniimbestigahan na raw ng Bureau of Customs. Kabilang ang viral ngayong video ng isang content creator na nakabili raw ng unclaimed balikbayan box. Iimbestigahan natin kung saan yung source at anong balikbayan access ang binibenta online. Paglilinaw naman ng customs, hindi sila ang nagbebenta ng mga unclaimed balikbayan box. Normally po, ang ginagawa nating handling sa balikbayan boxes ay binibigay din ho natin sa mga may-ari ho na ng mga kahon dito sa pamilya ng mga OFWs. Ang ilang cargo company naman inamin na nagbebenta nga sila ng mga unclaimed package sa presyong 3,000 to 5,000 pesos sa mga online trader. Pero ito yung mga package na higit 1 taon nang nakatambak sa kanilang bodega na ginagastosan nila ng storage fees. We have spent money to mobilize the cargo from their homes, okay, and shipping it all the way and sending it to there and keeping it in safe and secure custody with us. So at least let us cover a small part of the freight. Tinatawagan naman daw muna nila ang mga nagpadala bago mag-dispose. Yun nga lang, hindi na raw makontak ang iba. Pero merong mga OFW tulad ng nurse sa Canada na si Buena na nawawalan ng balikbayan box na 2019 pa niya ipinadala papunta sa ng Cavite. Hindi raw kasi nakabayad ng fees sa Bureau of Customs ang kinuha niyang courier sa Canada na kalaunay nagdeklara ng bankruptcy. Pero nang magtanong siya sa customs, hindi raw matunton kung saang pantalan naroon ang kanyang bagahe. Gayunman, kung makukuha man ito, sinabihan daw silang kailangan munang magbayad ng 18,000 to 20,000 pesos. 18,000 to 20,000 po napakamahal. Mas mahal pa kasi sa laman? Parang hindi ko sa family ko, parang hindi na worth it. Pero sabi ng customs, wala silang ganyang polisiya. Kailanman po ay hindi po na tayo nag-demand ng babayaran para lamang ho makuha nila yung kahon. Kung mapatunayan po natin yan, we will make sure po that we will file administrative cases and we will suspend or terminate po itong empleyado na ito. Sa unang 3 buwan ng 2024, maglalabas na raw ang customs ng listahan ng mga accredited na consolidator at forwarding company para magabayan at hindi na maloko ang mga OFW na nagpapadala ng balikbayan box. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sakto sa magandang simula ng taon ng meteor shower na mangyayari po bukas. Yan ang peak ng Quadrantid Meteor Shower na itinuturing na isa sa mga pinakamagagandang meteor showers ng taon. Aabot lang naman sa mahigit 100 bulalakaw kada oras ang posibleng makita kung walang kaulap-ulap at klaro ang himpapawid. Abangan yan bandang alas 6 ng gabi bukas hanggang bago sumikat ang araw sa Biyernes. Silipin naman natin kung makikiayon sa inyong viewing experience ang lagay ng panahon sa inyong lugar. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa bukas, maliban sa Apayao, Cagayan, Isabela, Quezon at Mindoro provinces kung saan umaga pa lang ay may tsansa na ng ulan. May kalat na ulan din sa Mindanao sa hapon pero unti-unting mababawasan
paglalim ng gabi. Maaring magpatuloy hanggang Biyernes ng madaling araw ang tsansang maging maulap at maulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Posible rin na malalakas na ulan sa Southern Luzon, gaya ng Mindoro Provinces. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan pero patuloy na umantabay sa updates. Amihan at easterlies pa rin ang patuloy na nakakaapekto ngayon sa bansa. Mga kapuso, nasa GMA Prime na, nasa afternoon prime pa, may dagdag proyekto agad ang isa sa cast ng Black Rider. Si Erlene Budol nga ba yan na nagsalita na on cam tungkol sa natatanggap niyang pambabash? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Fresh start para kay Erlene Budol ang 2024 sa kanyang muling pagbabalik taping sa pinakamaaksyong serye sa primetime na Black Rider. Marami raw siyang natutunan sa paghihiwalay ng taon, kabilang na ang pagkakasangkot sa isang controversial exchange of messages sa kanyang co-star sa Magandang Dilag na si Rob Gomez. Sa 2023 ko, siguro isa sa mga natutunan ko, hindi araw-araw Pasko. Kailangan meron talagang thrill na talagang mapapasigaw ka, mapapamura ka with taas kamay. Parang rides nga po sa roller coaster. Hindi palagi masaya. Kailangan may takot at may kaba. Hindi na ikinaila ni Erlene na nasaktan siya sa mga naglalabasang komento. Bugbog na nga ho ako. Torture na po ako talaga sa mga basher. Pero hindi mo naman, paulit-ulit ko po sinasabi na hindi mo naman talaga mapiplease lahat. At saka hindi lahat maiintindihan ka. Kaya piliin mo na lang yung mga taong nandyan para sa'yo palagi. Pero lalo raw siyang naging matatag dahil dito. The more na talagang ganun yung nangyayari, mas lalo ko nagigigil na galingan pa sa buhay dahil alam kong yung pamilya ko, yung may umaasa sa akin pamilya ko. Back to work na rin si Katrina Halili na family and self naman ang focus ngayong 2024. Sunod-sunod ang kanyang projects dahil bukod sa Black Rider, bibida rin siya sa isang drama series sa afternoon prime. Sa gitna nito, may isa raw siyang natutunan noong pandemic. Self-love, parang 8 months ako nag-stop eh. Yes, by choice. Na-enjoy ko. At least nagkaroon ako ng time sa sarili ko, kay Katie, sa family ko. Self. Huwag naman todong work kasi 'di ba parang okay lang. Pwede naman tumot, pero parang hindi din masama magbigay ng oras sa sarili mo, 'di ba? And sa family mo. Setting a good example lalo na sa pagiging healthy naman si John Lucas para sa kanyang pamilya. Siguro itong taon na to, pagsisikapan ko na mas maging mas kumain ng healthy food. Hindi ko rin sila maiengganyo na, anak, maganda yan, masustansya, dapat ito kinakain. So gusto ko ngayon pa lang makita nila na yung magulang nga nila kumakain din ng masusustansyang pagkain. Thankful si John dahil marami ang nakakapansin sa kanyang pagganap sa Black Rider bilang si Calvin. At ngayong gabi, mas titindi pa raw ang galit ng mga kapuso viewers sa kanyang karakter. Ito kasi matagal na nila nakikita to, kada tapos ng episodes ng Black Rider, nakikita nila yung rape scene na to sa Abangan. So finally, ito na, sa pagpasok ng taon, yun agad yung makikita nila later. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Iginiit ng Taguig City Hall na panggigipit ang pagsara ng Makati sa mga health center sa mga barangay na ayon po sa Korte Suprema ay sakop na ng Taguig. Sabi naman ng Makati, wala kasing ginawa ang Taguig kahit alam naman ang mga requirement para sa mga serbisyo ng mga center. At nakatutok si Dano Tingkungko. Labis ang pag-aalala ng cancer patient at residente ng Barangay Rizal na si Nerimi Lopez. Wala na kasing bisa ang yellow card niya para sa healthcare benefits mula sa Makati. Isa kasi ang kanilang barangay sa 10 Embo barangay na nasa ilalim na ngayon ng Taguig. Nagulat po ako kasi ang chemo ko po is every 21 days. Tapos ang gamot ko is trastuzumab, 80,000 siya. Pero ang total bill ko po every chemo is 121,000. Chemo lang po yun, di pa po kasama yung laboratory, yung mga CT scan, ultrasound, hindi pa po siya kasama lahat. Pero
Kahit mataas po yung bill namin, 500 lang po talaga yung ibinabayad namin. Dahil sa hindi birong gasto sa gamutan, umaasa siyang matulungan sila ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Kung ano po yung maibibigay nila, maibibigay na tulong nila sa katulad namin na cancer patient. Tapos meron din po akong radiation. Nitong makalawa, inanunsyo ng Makati City Government na wala ng visa ang yellow card, pati na rin ang blue card na nagbibigay ng benepisyo sa mga senior citizen. Dagdag nito, sarado na rin ang health centers ng Makati sa 10 EMPO barangay dahil paso na raw ang mga permit to operate nito. Pero sa isang pahayag, sinabi ng Taguig City Government na hindi raw kailangan ng license to operate ng mga health center para manatiling bukas. Dagdag nito, pakana umano ng Makati na ipagkait sa mga EMBO residents ang serbisyo para gipitin umano ang Taguig matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Pinabulaanan ni Makati City Administrator Claro Certeza ang akusasyon ng Taguig na panggigipit. Matagal na raw alam ng Taguig na magsasara ang mga health center bago pa ito inanunsyo ng Makati LGU. Alam din daw ng Taguig na kailangan ng license to operate ng mga health center na nagbibigay ng diagnostic services pero wala raw ginawa ang Taguig. Para sa mga dating Makati residents na nangangailangan ng tulong medikal, nag-anunsyo ang Taguig LGU ng mga health center na pwedeng puntahan ng mga residente, gayon din ang teleconsult numbers para sa bawat barangay. Maaari rin daw pumunta sa Taguig City Dialysis Center sa Barangay North Signal ang mga nangangailangan ng dialysis session. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Itinuturing na ikalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking producer ng nickel sa buong mundo. Pero, perwisyo naman kung ituring ng mga residente ang minahang pinagkukunan nito sa Brooks Point sa Palawan. Apektado na raw kasi ang kanilang kabuhayan pati na kalusugan. Tinutukan yan sa special report ni Jonathan Andal. Kung maipagpapatuloy ang pagsira ng kabundukan namin, masisira po yung source ng aming pagkain. Kaming mga katutubo, pag may sakit, doon po kami kumukuha ng lunas. Hindi na kami makalaba. Itim-itim na talaga ang tubig doon. Kung may balang kami malilipatan, lilipat na kami. Sa asul na karagatan ng Brooks Point, Palawan, may humahalong kulay putik na tubig. Dito pa naman nakatusok ang mga kawayan na pinagsasabitan ng mga pangtrap sa lobster fingerlings na isa sa kabuhayan ng mga katutubo rito. So ito po yung tinatawag ng mga lobster trap. Mga bato po ito na may mga butas-butas. Diyan po pumapasok yung mga similya ng lobster. Pero ang problema ngayon ng mga katutubo dito sa may Brooks Point, dahil nga makapal na yung putik doon sa dagat, pati yung putik pumapasok dito sa mga butas-butas. Sabi ni Kuya, pati yung mga talaba, namamatay na rin? Apo. Dahil? Dahil po doon sa putik na nalalagyan na po yung laman ng talaba. Isa raw si Moharen sa mga pinakaapektado. Tinanggal daw ng minahan ang kanyang lobster trap nang gumawa ang mga ito ng pier na dadaungan ng mga barko na kakarga sa kanilang mga mina. Malaki na pong kawalan sa akin dahil minsan kumikita na po kami dyan ng tag 5,000, 3,000. Ay ngayon po ako sa akin po ay talagang mula sa simula nawala na po talaga ako. Siguro sir, galing sa pier. Pero pati raw kanilang kalusugan, apektado na rin ang minahan. Nagkakasugat na raw sa balat ang ilang naliligo sa maputik na dagat. Dati po wala naman. Nakakati-katigan ito kahit naliligo sila sa dagat. Makati? Hindi masakit, pero Makati. Makati? Nitong Oktubre, nagmarcha na papunta sa minahan ang mga katutubo para ipanawagan ang pagsasara nito at harangan ng kanilang daanan ng mga truck. Pero nauwi ito sa gulo. Unahin lang namin sila pakainin ng nickel. Kung mabuhay sila sa kain ng nickel, di kami susunod kakain. Pare-pares na nickel kainin namin. Nickel ang minimina sa bayan ng Brooks Point. Sa buong mundo, pangalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking producer ng nickel. Metallic substance ito na ginagamit para makabuo ng bakal, cellphone, baterya, pati na mga electric vehicle na isa sa panlaban sa matinding polusyon sa hangin. Kaya ang minahan dito na Ipilan Nickel Corporation naniniwalang sa halip na perwisyo, mas nakatutulong pa sila sa pagtugon sa climate change. Ang mundo ay papunta na sa paggamit ng mga renewable energy. Ang e-vehicle, yung Tesla ngayon, ay talagang napakataas ng demand ng nickel.
Surface mining ang tawag sa pagmiminang ito ng Ipilan. Tatanggalin ang mga puno pero hindi malalim ang kailangan hukayin. Sabi ng Ipilan, 19,000 na puno na ang naputol nila rito na pinayagan ng DENR. Ngayon, hihingi ulit sila ng permit para pumutol ng dagdag na 8,000 puno. Pero sabi nila, sa bawat isang puno na pinutol nila, papalitan nila ito ng 100 piraso. Magkaroon kami ng mine rehabilitation siguro a year or 2 years from now. Ang minimina ngayong Mount Matalingahan ay isang watershed, protected area at ancestral domain. September noong nakaraang taon lang nagsimula ang malawakang pag-ukay dito ng Ipilan Nickel Corporation. Nakakuha sila noon ng permit sa LGU sa basbas ng nooy acting mayor ng bayan. Pero nang magpalit ng mayor, hindi na pinag-renew ng permit ang minahan. Ayaw natin mangyari katulad sa ibang lugar na sabihin na develop nga siya, pero nagsasakripisyo naman yung mga tao. Noong nakaraang taon, nagbayad ng local tax ang minahan na abot sa 22 million pesos. Ngayong taon, sa tansya ng minahan, baka raw umabot sa 60 hanggang 70 million pesos ang ibayad nilang buwis sa munisipyo. Yung 22 million, isang kalsada lang yun eh. So walang impact yan sa amin. Dahil walang permit mula sa LGU, naglabas ng cease and desist order ang munisipyo. Pero sabi ng minahan, kompleto na sila sa requirements, kaya hindi raw nila maintindihan ang CDO ni Mayor. May isa pang bala ang munisipyo, ang cease and desist order na inilabas naman ng NCIP Mimaropa o National Commission on Indigenous People. Pero hindi rin daw ito sinusunod ng minahan. Hindi sila nagre-respeto katulad sa amin. The order is not yet final and executory. Ang Korte Suprema naglabas na rin ng writ of kalikasan laban sa Ipilan pati na sa DENR at MGB o Mines and Geosciences Bureau. Natutuwa kami doon. Bakit? It's the Supreme Court who will really decide. So once and for all, makikita natin kung sino ba talaga yung tama. Itinatanggi ng Ipilan na sila ang dahilan ng makapal na putik at pagbabago ng kulay ng mga kalapit na sapa, ilog at dagat. Hindi rin daw sila ang dahilan ng pangangati sa balat ng mga naliligo sa dagat. Zero discharge po kami sa sa water namin. Kung meron man kayong nakikita na discoloration of water, meron naman kaming water sampling at test na nagsasabi na hindi po harmful at pasado siya sa government standard. Ipilan is a responsible mining company. Nitong October 23, nakausap ng Vice Mayor ng Brooks Point si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga para idulog ang problema nila sa minahan. Ang sabi ni Secretary ay ipapatawag niya kami, gusto niya magkaroon ng meeting. Although open kami na magkaroon ng dialogue, pero kailangan ay maipatupad ko ano yung batas na dapat masunod. Kailangan ng intervention ng national government dito. Bago mangyari yung wag naman sana mangyari yung kinakatakutan ko na magkasakitan na ng gusto. Ilang linggo naming sinubok na kunin ang panig ng DENR pero sa huli ang tugon nila, hindi raw muna sila magkokomento tungkol sa issue ng Ipilan. Mula Brooks Point, Palawan, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Paano kung ang kubyertos hindi lang ginagamit sa pagkain kundi kinakain? Nature-friendly twist sa food trip ang imbensyon ng ilang estudyanteng Pinoy, kaya wagi sa Swiss Innovation Prize. At yan po ang tinutukan ni Oscar Oida. Sa gitna ng pagtugon sa dumaraming single-use plastic, naglipa ng iba't ibang kubyertos na gawa sa kawayan, stainless, papel at iba't ibang materyales para maging reusable ito. Pero sa lahat ng yan, may nag-stand out at kinilala abroad. Yan ang pina-level up na edible o nakakain na kutsara tinidor na unang nagawa sa India. Pero binigyang twist ng grupong Edgetech, mga civil engineering student ng Technological Institute of the Philippines. Meet Stanley, Eliza, and Amiel, ilan lang sa mga nasa likod ng edible cutlery na may flavors tulad ng ube, vanilla at chocolate. Gawa ito sa harina, kaya pwedeng kainin. Why not add flavors para maging act as a dessert as well, di ba? After mong kumain, then ayun nga, panghimagas, after mo kumain, pwede mo na rin siyang kainin.
ang kanilang likhang research paper. Nagwaging third place sa kategorya ng sustainability, Swiss Innovation Prize kamakailan. Sa mga participant ng Swiss competition, mostly mga employed na. Kaya nakakatuwa kasi mga entrepreneur din yung kalaban nila eh. Naniniwala ang grupo na ang kanilang konsepto kapag nabigyan ng pagkakataon, malaki umano may tutulong sa kalikasan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.